Ang Pilipinas pala ang makakapigil sa paghahari-harian ng China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa konteksto ng pagpigil sa isang posibleng pag-atake ng China, ang Pilipinas ay lumitaw bilang isang mahalagang manlalaro sa rehiyon. Noong 2023, nagkamit ang bansa ng ika-32 pwesto sa 145 bansa sa Global Firepower Index. Sa pagpapalakas ng depensa nito, ang Pilipinas ay nagtatag ng mga bilateral na kasunduan sa depensa sa mga pangunahing bansa. Pinagtitibay ang posisyon nito bilang isang makapangyarihang pwersang militar sa rehiyon. Samantala, ang dramatikong modernisasyon ng militar ng China ay nagbago sa mga dinamikong pangsiguridad sa Indo-Pacific. Habang nagnanais itong maging isang nangungunang hukbong pandagat, hindi pa ito katumbas ng Estados Unidos sa lahat ng aspeto ng militar. Ang China ay may malaking agwat ng kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang South China Sea ay nananatiling mainit na lugar na may mataas na posibilidad ng paglala ng alitan dahil sa mga alitang teritorial, kompetisyon sa mga likas na yaman, mga operasyon para sa kalayaan sa paglalayag, mga proxy conflict at mga nasyonalistikong presyon. Ang patuloy na pag-angat ng Pilipinas sa Global Military Firepower Index ay nagpapakita ng pag-focus ng bansa sa external defense. Mayroon itong 150,000 aktibong tauhan at kamakailan lamang ay nagdagdag ng mga makabagong armas tulad ng attack helicopters, fighter jets at transport aircraft. Nagkikinabang din ang bansa sa mga bilateral na kasunduan sa depensa sa mga pangunahing kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia na nagpapalakas ng postura nito sa depensa. Sa ganitong landas na tinatahak ng Pilipinas, ito ay maaaring epektibong makakapagpigil sa China na magdalawang isip ng pag-atake sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas ang kakayahan nitong militar at katayuan bilang isang middle power na bansa. Ang Pilipinas ay nasa ika-9 na pwesto sa mga defense network dahil sa pakikipagtulungan nito sa militar ng Estados Unidos, ngunit nasa ika-20 pwesto sa resilience dahil sa mga internal na hidwaan. Habang patuloy ang modernisasyon at estratehikong pakikipagtulungan ng Pilipinas, nagiging mas makapangyarihan ito sa rehiyon. Samantala, ang China ay nagpapakita ng kahangahangang modernisasyon ng militar sa nakalipas na 2 dekada, bagaman hindi pa nito natutumbasan ng Estados Unidos. Ang mga hakbang ng China tulad ng pagpapahusay ng mga missiles, anti-ship capabilities at anti-satellite technology ay nagpapaliit sa agwat sa pagitan ng dalawang bansa at nagdudulot ng mga alalahanin sa rehiyon. Pinapalakas ng China ang kanilang mga helicopters, hukbong dagat at aircraft technology tulad ng Type 054B frigate at J-20 stealth fighter. Malapit na ring ilunsad ang domestikong dinisenyong Fujian aircraft carrier na nagpapakita ng kanilang mga ambisyon sa Indo-Pacific. Ang modernisasyon ng militar ng China ay nagdudulot ng global na pangamba. Nais ng China na palawakin ang impluwensya nito sa rehiyon na nangangailangan ng maingat na pagsusuri upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang posibleng aggression. Ang Asia Power Index ay nagpapakita ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay patuloy na umiigting. Habang malaki pa rin ang kalamangan ng Estados Unidos, ay mabilis namang humahabol ang China. Sa kabila nito, malabo nang muling makamit ng Estados Unidos ang hindi mapag-aalinlangang pamamayani sa Asia. Para sa Pilipinas, ang pagbabago ng kapangyarihan ay may malalim na epekto. Aktibong pinapalakas ng Pilipinas ang militar nito upang mapanatili ang depensa laban sa agresibong China, kabilang ang pagkuha ng makabagong mga kagamitan. Ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang naglalaban ng Estados Unidos at China para sa impluwensya, ang mga middle power tulad ng Pilipinas ay nakakaapekto sa regional na kaayusan. Noong 2023 ay bumaba ang kabuang kapangyarihan ng China dahil sa mga epekto ng COVID-19 na nagdudulot ng tanong sa kakayahan nitong tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Ang South China Sea ay isang pangunahing pinagmumulan ng tensyon na maaaring humantong sa labanan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga alitang teritorial at kompetisyon sa likas na yaman tulad ng langis at natural gas ay mga potensyal sa pinagmumulan ng sigalot. Kung hindi mareresolba ang mga isyong ito sa pamamagitan ng diplomasya,
ay maaaring lumala ang mga ito tungo sa military confrontation. Ang mga operasyon ng freedom of navigation ng mga dayuhang hukbong dagat, particular ng Estados Unidos, ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng mga bansa gaya ng Pilipinas at China, na maaaring humantong sa mga disinasadyang komprontasyon o krisis militar. Ang mga proxy conflicts na dulot ng mga alyansang militar, kasama ang pambansang damdamin at pampublikong presyon, ay maaari pang magtulak sa mga bansang ito patungo sa mas agresibong mga postura na nagdaragdag ng panganib ng sagupaan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, pinapalakas ang Pilipinas ang depensa nito sa teritoryo at baybayin sa pamamagitan ng isang masusing programa sa modernisasyon. Ang kamakailang banggaan ng mga barkong Chino at Pilipino sa Second Thomas Shoal ay nagpasigla sa pagsusumikap na ito. Ang plano ng modernisasyon ng Pilipinas na tinatawag na Horizon 3 ay kinabibilangan ng pagkuha ng mga fighter jets, radar, frigates, missile system, helicopters at ang kauna-unahang fleet ng submarine. Sa kabila ng mga hadlang sa budget na nagpaliban sa mga naunang yugto, mabilis na pinapabilis ngayon ng Maynila ang mapagbili ng kagamitan na may $5 billion na nakalaan para sa paggastos sa depensa sa 2024. Ang bansa ay kumukuha ng iba't ibang kagamitang militar at nagsusuri ng tulong mula sa ibang bansa upang pondohan ang tinatayang 500 billion pesos na kailangan para sa Horizon 3. Ang militar ng Pilipinas ay nakatuon sa pagkuha ng mas kaunti pero mas mabisang mga kagamitan at plataforma, alinsunod sa isang forward defense strategy na naglalayong itulak ang mga banta palayo hanggat maaari. Ito ay nagbibigay daan sa agarang pag-deploy ng mga fighter jets at iba pang kagamitan kapag may nakasalubong ng mga barkong Chino. Ang Pilipinas ay naglatag din ng isang territorial defense strategy na nagbibigay diin sa mga isla nitong inaangkin ng China sa West Philippine Sea, particular ng Pag-asa Island, Kota Island, West York Island, Panatag Shoal at Lawak Island. Ang kamakailang mga pagsisikap na pagandahin ang mga kakayahan ng Pilipinas sa maritime at aerial defense ay nakatutok sa modernisasyon ng Navy. Kasama rito ang pagbili ng maritime patrol aircraft, anti-submarine warfare helicopters at unmanned combat aerial vehicles na mahalaga para sa pagpapatibay ng seguridad at depensa ng bansa sa karagatan. Noong Hunyo 2023, isinagawa ng Philippine Navy ang kanilang unang full mission-capable deployment ng anti-submarine warfare assets, kabilang ang mga missile-equipped frigate BRP Antonio Luna at ang Augusta Westland AW-159 Wildcat helicopter. Ang mga kagamitang ito ay tinuturing na critical na panghadlang laban sa mga potensyal na banta sa rehiyon. Nais din ng Pilipinas na palawakin ang anti-submarine capabilities nito at aktibong naghahanap ng submarines na bibilhin, kung saan 3 shipbuilders ang nagsumite ng mga proposal. Ang nagbabagong kalagayan sa rehiyon ay nagpapakita ng ating bansa ay determinado sa pagpapatibay ng ating posisyon at pagtatanggol sa ating seguridad at teritoryo.